Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Binueltahan ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag itong sinungaling. Mahilig mag-imbento. Kaya kapag mahilig mag-imbento, inventor. Sinanet. Sinanet yun. At tagagawa ng fake news. Ito po ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa panibagong banat ni Duterte na posibleng magdeklara ng martial law ang Pangulong Marcos tulad ng kanyang ama upang wala daw pong maganap na eleksyon sa 2028 at mapanatili ang kanyang sarili bilang presidente na maglalagay sa bansa sa kaguluhan. Tinawag pa ni ES Bersamin ang alegasyon ng dating Pangulo na walang basihan at katawa-tawa. Isang panloloko at pambubudol na lumabas mula sa isang pabrika ng peking balita. Sabi pa ni ES, hindi dapat siniseryoso ang mga sinasabi ng dating Pangulo na inakusahan niyang gumawa ng mga sistematikong o sistemang sumikil sa kalayaan, buhay at mga ari-arian ng walang due process at hindi nirerespeto ang karapatan ng mamamayan. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the town. Across Lame. where the viaduct. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Never coming. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kumusta ang inyong weekend? Kayo ba'y nakapag-unwind? Nakapunta ba sa Baguio? Ayan ang mga gusto puntahan Lalo kayo, may ngayon. Panagbanga Festival. Oo. Nakakapunta ba kayo sa mga lugar na malalamig? Halimbawa ay Tagaytay, dito sa Tanay Rizal, yan, no? Yung mga matataas na lugar. Sa Lipa, Batangas, malamig Sa din yan. Marawi, may lugar daw dyan sa Marawi. Na parang Bagyo. Sa Marawi Mindanao City, oo. Gano'n, no? Marami tayong nanonood na taga Mindanao. Yung iba nating mga kababayan na medyo mga nakaipon-ipon, siyempre
pupunta yan sa yung mga kalapit nating bansang Ang dami. may mga malalamig, ano? Mga Taiwan. Ayan, Taiwan, Hong Kong, Japan, China. Ayan, pwede pa ba tayong pumunta sa China? Pwede. Hindi pa ba binabawalan ng mga Pilipino ron? Hindi naman. Mabuti naman, ano? Ay, mga nagpupunta dyan sa Beijing, Shanghai. Basta ayan. may visa. Basta may visa, ano? Dito ho sa atin meron na rin tayong cruise terminal. May kilala nga ako nagpaplanong mag-cruise kumbatsero papuntang Taiwan tsaka Japan. Okinawa, May kilala Japan. din ako. Hindi ko alam. Nagkagulatan nga yung dalawa. Meron na ho baka kayo'y nagtataka yung bang makatikim ka man lang na makasakay sa barkong ubod ng laki, yung may elevator. Barko lang may elevator pa. Parang building, ano? Parang building na parang isang hotel at may mga sinihan sa loob. Di ba? May mga teatro. May mga teatro sa loob. May swimming pool. Kutakot na restaurant at meron nga swimming pool, mga laruan. May gym. Oo. Ito, parang hotel. Ayan, parang isang hotel na sinamahan ng mga iba pang mga amenities ng isang mall, 'di ba? Parang gano'n. May mga tindahan, may mga department store. Ayan. Meron na hong bumibiyahe niya na dito nagsisimula sa atin. Ayan, baka sabihin nyo nanonood lang tayo sa mga ganyan. Meron na ho tayo yan dito. Dito Pagka mga ba, susunod na halimbawa, araw dito lang. sa Pilipinas na nag-umpisang umalis yung vapor, puro Pilipino lang ang pasahero nun o meron na rin mga dayuhan? Hindi ko alam. Siguro kung dito magsisimula, puro Pilipino yun. Maliban na lang kung yung iba, halimbawa galing ng Thailand, galing ng China, pupunta muna dito sa Pilipinas. Alam ko, at dito sila sasakay. Alam ko kasi kumbatsero, may ganon. Halimbawa, ang cruise ay mag-uumpisa ng Shanghai. Ang Pilipino nagpupunta sa ng Shanghai. Para, baka ganon din. Ganon din, Kaya kung may mga dayuhan kayong biglang makikita na pupunta rito sa atin, nasasakay dyan sa cruise na yan, ayun. Ganon lang yun. Tulad naman tayo, kapag pupunta sa ibang lugar para mag-cruise, ganon din. Ang gandang opportunity nito para sa atin, kumbatsero. Oo, totoo yan. Lalo pa kapag po dumami ito, turismo yan eh. Biruin mo, isang barko lang na ganyan kung ilang libo ang sakay. Mga 5,000 siguro. Oo, mga 5,000 sakay niya. Pagbaba niyan, yung bibili lang na sa malamig halimbawa, lahat lang yun sa malamig lang ang bibilin laking kita na nun, di ba? Di ba? Yun na, turismo. Magandang pang-engganyo sa turista. At syempre, kailangan lang ayusin natin ang mga infrastructure. Yun ang pinaka-importante, yun ang laging hinahanap sa atin. Kaya kung meron man tayong ginagasto sa ibang bagay, baka pwede i-divert sa tourism. Ayan, tourism infrastructure. Kalimutan na natin yung sobrang gastos natin sa politika. Tulad ditong nangyayari ngayon na wala na tayong ginawa kundi ang Malacanang sumagot na lang sa mga sasabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun na lang. Ganun na lang ang mangyayari. Parang mauubos na lamang ang oras natin sa salitaan. At nung nakaraan ang sabi, ipapapatay ang 15 senador. Tayo naman lahat naman sagot. May mga nagalit, may mga natuwa, may mga nagsabi, biro lang yan, pinapatulan nyo. Ngayon may sinabi ang dating Pangulo na ang Pangulong Bongbong Marcos daw ho ay nagbenta ng mga ginto at naghahanda na para sa pagdedeklara ng martial law. Kung yung mga naunang pahayag ng Pangulo, dating Pangulo, hindi natin sineseryoso, parang ganun din ang magiging trato natin ngayon dito. Kung tinrato natin na seryoso yung banta sa mga senador, ganun din siguro magiging trato natin ngayon dito. Yun, ganun It's lang. how you look at it. Yes. And kasi kapag sineryoso mo lahat ng sinabi ng dating Pangulo,
Madidistract ka. Masisiraan ka na ulo. Masisiraan ka ng ulo. Sabi nga you are playing the game of the former president. At kapag ka yung laro nila ni Duterte, ang nilaro mo, talo ka. Yun yung personality ng mama. Magaling siya dun eh. Yun ang good. Eto si ang Malacanang parang nasaktan ka agad doon at parang kumbaga parang nakanti ang ego ng palasyo at kaya kaagad na nagsalita tungkol dito sa sinabi ng dating Pangulo. Ano sabi niyang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Duterte's allegations are baseless and ridiculous statements. Ayan. Wala daw pong batayan at katawa-tawa. This hoax ang inventong ito is another budol. Ayun na. Invento nga. Emerging from a one-man fake news factory. Na nanggaling sa isang pabrika ng fake news ng isang tao. Yun na nga ang pagkakilala naman natin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin mismo sa sarili niya, di ba? Alam niya yon, yung kanyang mga sinasabi. May mga totoo, may mga hindi totoo, may mga biro, at minsan meron din namang seryoso. Ang lamang po ni dating Pangulong Duterte, he can get away with this. Pag sinabi niya, loko lang yun. Biro lang yun. Ganun lang mga Bisaya. Mga Bisaya. Ganun. Mapagbiro lang mga Bisaya. Dahil mula pa ay nakilala siyang ganun. Ganun siya. Pero may ibang gumagaya sa kanya, hindi nyo kayang gayahin. Hindi pwede. Madidemanda kayo. Pag gumaya-gaya kayo, asunto kayo. Baka mabilibid pa kayo. Jerry Baja at Anthony Taveras. Sa DCRH. RD Ronald Tan. Birthday boy. Magandang morning. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Ayan. RD, wala ba tayo dyan? Wala ba tayong ginatan? Ginatan? Oo. RD Tan? RD Tan? Ginatan? Oo. Pero ito hong panahon ng election na ito, tumunto na tayo sa election period, ang mga national candidates ay posposa na sa pangangampanya. Ganitong mga panahon, sa mga nakaraang panahon, kumbatsero, tumataas ang criminality. Totoo. At ang laging nagiging isipan, nagpa-fundraising ang ilang mga kandidato. Tulad ho ng mga insidente ng kidnapping. Matindi yan, ha? Totoo ba yan? Yun nga, tanong nga tayo mamaya sa mga otoridad kung totoo ba 'yon at yun ba kung totoo yun ito bang latest, ito hong pinakahuling balitang may kinidnap na bata ay bahagi Senior nito. high school. Oo. Pinutulan pa ng daliri. Oo. Bago pinawalan. At di umano ay nagbayad ng limpak-limpak na salapi. Meron tayong ilang picture diyan. Ayan yung kamay ng bata. Ito yung bata nakahiga at tinakpan na lamang natin yung muka dahil bata. Ayun At meron daw pong statement yung eskwelahan. may statement yung eskwelahan. British school pala to International school, kumbatsero. Pero again, bagamat ito'y may mga lumabas na hindi natin nariringgan ng confirmation pa ang autoridad natin. Pero ang tindi, may picture nung kamay nung daliri na pinutol. Talaga naman ano kaya ere? Ayan kumbatsero, pati yung pinutol na kapraso kasama sa picture. Nako po, lalaganap na naman ang takot dito, lalo na sa mga kababayan nating Filipino-Chinese. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying, Jerry, Oras po natin. Achi, aya, Mr. Jelomtang, Lakyam, Chapchithun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Araw ng Lunes, February 24, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Murang bilihin sa kadiwa ng Pangulo dadalhin ng Department of Agriculture sa mga kampo ng pulis at militar. Mayorya ng mga Pinoy, pabor na ipagpatuloy ang AKA program ng pamahalaan. Bureau of Customs, tiniyak na may ulong-gugulong sa attempted resale ng mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Gadgets na ginagamit ng vlogger sa fake news na kumpiska ng CIDG. Senior high school student sa Taguig, kinidnap, pinutulan pa ng daliri. Pinalaya rin matapos magbayad ng $20 million na ransom money. In partner, pinatay sa saksak. Suspect nagpakamatay din sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines, hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, pinalawak ng Department of Agriculture ang sakop ng Kadiwa ng Pangulo program at dadali na rin ito sa PNP headquarters sa Camp Crame at maging sa headquarters ng AFP sa Campo Aguinaldo. Lumagda si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng kasunduan sa AFP at PNP upang direktang makapagbenta sa kanila ang mga magsasaka at mangingisda ng mga produktong agrikultural. Ito ay upang matiyak ang mas balawak na access sa abot-kayang bilihin sa ilalim ng Kadiwa ng Pangulo Program. Batay sa kasunduan, maglalagay ng mas maraming Kadiwa stores sa mga piling police and military camps sa buong bansa. Target ng programa ang higit sa 228,000 PNP personnel and 150,000 AFP members at mga kalapit na komunidad. Samantala, yun daw pong NFA rice na isisimula ng ibenta sa San Juan. Ang detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Magandang umaga, Anthony at Jerry. Nandito tayo ngayon sa tapat mismo ng City Hall ng lungsod ng San Juan. Pinakamaliit na syudad sa Metro Manila pero unang-unang nabigyan ng NFA rice at ngayon ay una rin mag-distribute. Sisimulan na nga ng syudad na ibenta itong nabili din nilang NFA rice sa ilalim ng food security emergency. Nakita natin dito, Jared, Anthony, sako-sako itong mga bigas ng NFA pero wala yung mga nagtatakal o wala yung mga magbibenta ng tingi. Ang sistema kasi ng San Juan City Government na kanilang diskarte per sako at hindi per kilo ang bentahan ng kanilang NFA rice para sa kanilang mga constituent. Anunsyo ng pamalaang lungsod, ibibenta itong per sako na ito sa halagang 1,650 pesos per sak. Kung magkano nila kinuha sa NFA, ano? Correct. Kung magkano kinuha sa NFA, which is 33 pesos per kilo, ganoon din ang kanilang benta, hindi sila nagpatong. Pero ang sistema nga dito, sa halip na makabili ka ng tingi, per sako ang kanilang per sako. Ilan sako pwede kong bilhin? Halimbawa? Walang limit yan na ganon. Yung pwede mong makuha. Pero kung pakyawin ko na lahat yan at ibenta ko. Ang ginawa dito ng LGU last week, ay naglistahan sila dito rin mismo sa, ito kung nasaan tayo ngayon, sa Maylabi area, naglistahan dito ng mga may interest na bumili. At nilinaw ng LGU na ang meron pa lamang sila ngayon ay 1,000 sacks ng bigas. So kung meron mang lalampas doon sa 1,000 ay magtatakda ng panibagong schedule, panibagong procurement din para sa City of San Juan. Alas 7 pa rito yung pinaka-programa, hindi pa natin natatanong kung naubos pa yung 1,000 doon sa initial na listahan. Pero nandito na sa lobby area itong mga sako-sako ito. Nilinaw naman ng City Hall na if ever man na magkakaroon ng clamor o marami doon sa mga maglilista ng interest ay gustong tingi ang kanilang mabili, nagsisip din naman agad sila ng kanilang diskarte. Pero so far, ang karamihan, kung hindi man lahat doon sa mga nagpatala, hanggang nitong weekend, Jerep, Anthony,
ay mga persako talaga yung gusto at interesadong mabili. Sana naman wag ano yan, wag mapunterya ng mga makakatiyang kamay. Mga magagaling dumiskarte. Nabibili diyan tapos ibebenta ng mahal, no? Yun na nga, tama kayo, Jerry at Anthony, dahil ang goal natin sana sa NFA Rice mapunta sa households o sa mga kabayan na hindi ba pwedeng yung may 10 kilo bags naman Ang problema, walang malinaw na guidelines kung sino dapat ang makabili. Basta't ikaw ay residente ng syudad, ibig sabihin, kapag hinanapan ka ni City Hall ng ID o kahit anong proof. Kailangan taga San Juan. Oo, yun ang kanilang tanging mechanics. Pero sa bahagi ng Department of Agriculture, distansya dyan sila kung sino mang makabili at ang pangamba nga dito, baka mga negosyante rin at mga retailers. Alam mong ang kinakabahan tayo dyan, baka merong bumili ng bulto, ibig sabihin ng mas marami, saka i-resell o kaya naman ay iahalo sa iba at ibebenta ng napakamahal. Gano'n na nga, Anthony, actually, yan talagang una mong maiisip kapag marinig mo itong kanilang diskarte na per sako at hindi per kilo dahil kung hindi ka nga negosyante, yun naman talagang ginagawa natin sa bahay-bahay. Yung ipaghalo ba yung well-milled rice tsaka yung mas murang bigas para at least kahit paano makakalahati ka ng gastos o makatipid ka. Paano pa kaya yung ating mga kababayang negosyante? Hindi ba pwede yung katulad nung ginagawa dati? Andyan yung bigas. Ilang kilo o 5 kilo, tatakalan mo lang. Lang. May 1 kilohan lang dyan. May timbangan lang. May kailangan lang ng tao talaga. May tao talaga, Pero kasi may mga kababayan tayo na hindi kayang bumili ng 1 kabang bigas kaagad di ba? It defeats the purpose. Tama. At saka yun nga, actually, at tayo mismo personal, ni-raise natin yan last week. Pinabagit naman ng City Hall, batay doon sa kanilang listahan, talagang majority, if not all, ng mga nagpahig na interest, sako talaga yung gusto ng bilhin. Pero hindi naman Edniel, hinahamak natin yung may kakayanang bumili ng isang sako. Pero ang unang magkaka-interest sa NFA Rice sa murang bigas. Yung mga kababayan nating ordinaryo na hindi kayang bumili o hindi naman pangkaraniwang bumibili ng sako-sakong bigas. Tama. At saka hindi lang sila mauna magkaka-interest. Talagang silang nangangailangan na Antoinette. Tsaka sila yung rason kung bakit naisip ng Department of Agriculture na magkaroon ng food security emergency. Mamaya, kasama dito sa mga listahan ng mga imbitado sa programa ay si Secretary Francisco Chulorel. Siguro, matanong natin itong in particular na diskarte ng City Hall. Pero, again, kahit siguro 2 o 3 tindera lang, umupa sila ng tindera ng bigas dyan, i-assign nila dyan, pasweldohin ng mga ilang araw, di ba? Kaya ang bilis. Yun yung 2 piso, di ba dapat bebentang 35 yan? Yung 2 piso na subsidized na nga ng City Hall Ano ba namang magpasweldo ka ng mga 3 tao pa? 3 tao na magtitingi. Linawin lang din natin na Jared Anthony para doon sa mga nakikinig, baka nalilito sila. Hindi ito yung standard na bentahan ng NFA o diskarte. Ito ay in particular lamang na sistema ng City Hall na ito. At kung ang inyong mga LGU nakabili rin ng NFA Rice, depende sa kanila. Silang bahala kung paano ang sistema nila ng pagbebenta. Dito naman sa City Hall, nakausap natin last week itong alkalde, si Mayor Francis Zamora, at ang sinasabi niya kung bakit nga ganito. Tama kayo na binabanggit, Anthony at Jerry, dahil nga hindi na raw sila magpapato ng presyo. Wala na rin silang resources, o hindi sila maglalaan ng resources para doon sa binabanggit natin na kukuha pa ng tindera o kukuha pa ng magtatakal o i-distribute pa sa ilang mga lugar. Talagang dito nila ibinagsak at dito papapilahin maya-maya yung mga nag-signify na bumili nitong NFA Rice. So sa ngayon, habang nagsasalita tayo ay nakaumang pa lamang din itong pinaka-main door itong City Hall at wala pa namang gaanong napila
Pero dito yan mismo sa ating kinaroroonan. Nakita mo na ba yung klase ng bigas, Edniel? Burikiin mo nga, Edniel. May pamburiki ka ba dyan? Butasin mo nga isang sako. Pwede ko lang magawa. Suntokin tong sako eh. Hindi natin makita. Nagiging marahas ka na rin ngayon. Manununtok ka na. Daliri lang. Butas yan sa daliri mo. Ipinagmamalaki ni NFA Administrator Larry Lacson. Ganda raw eh. Oo. Ganda raw ng bigas nila eh. Pero sa pag-ikot natin last week, Jerry at Anthony, hindi ko alam kung kung anong mechanics talaga dito sapagkat yung mga kadiwa ng Pangulo, under ng Department of Agriculture, meron din pala silang NFA rice na ibinebenta. Ibig sabihin, ay hindi sila under nung kumbaga yung hindi na sila ibinigay sa LGU pero under sila ng kadiwa ng Pangulo. Isa yung doon sa mga nakapagtataka pero at least very much welcome sa atin yung mga consumer siguro na naghahanap ng mga alternative. 33 din, 33. 33 din ang benta. 35 sa kadiwa ng Pangulo. 35. 35. Tapos bukod yung dating nauna na 29. Yung sa iba pa yun. Iba pa yun. Para naman yung doon sa mga yung mga indigent population natin at yung mga target sector. Iba pa yung 35. 35 naman para sa lahat pero nasa kadiwa ng Pangulo. Okay. So mamaya, babalik tayo kapag nagsimula itong programa at nandito na yung mga opisyal. Ililinawin natin yung ating mga kalinawan. Pero still, umpisa na ngayon ng bentahan ng NFA rice dito sa nasabing syudad. Ito sa Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga may pera kasi kumbatsero, yung may kakayanan, jasmine rice bibili noon. Sako-sako pa. Sako-sako. Yung buwanan, yung isang buwan na nakaipon sa bahay. Totoo. 6:32 ng umaga, pabor ang 69% ng mga Pilipino sa ideyang ipagpatuloy at palawakin pa ang ayuda para sa kapusang kita o AKAP program ng pamahalaan. Sa datos ng Okta Research, ito po'y survey ng January 25 to 31. Mayorya ng 1,200 respondents ang nagsabi na mahalaga ang programa sa may hirap na pamilya. Ayun. Ilan? 69%. 69%. So parang 7 out of 10 Filipinos. Ayun. Pinakamarami daw po ang sumusuporta dito sa Mimaropa, sumunod ang Cagayan Valley na may 82%. At sa Central Luzon naman, 85%. Ang pinakamababang suporta daw po dito ay sa Northern Mindanao, 49%, Caraga, 42%, at Barm, 52%. Pinakamababa na pero ang taas pa rin. Ano? Mataas pa din. Lumilitaw. Doon lang yan, nakafocus lang yan doon sa AKAP. Sa AKAP. Ang AKAP ho, inuulit natin, ito po yung ayuda sa mga may trabaho, pero kapos ang kanilang kita. Para sa mga may trabaho ito, hindi pwede sa mga standby ito. Yung sa mga standby, yun yung AIX. AKAP para sa mga may trabaho, pero kulang pa rin ang kita para matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. 6:33 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring gayon, gising na. Tiniyak ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na may mananagot sakaling mapatunayan na may ilang tauhan ng ahensya ang sangkot sa tangkang pagbebenta ng 270 million na halaga ng smuggled na sigarilyo na nakumpiska sa Capas, Tarlac. Reaksyon ito ni Rubio sa report ng NBI na iniimbestigahan nila ang posibleng pagkakasangkot ng ilang tiwaling tauhan ng BOC sa nabuking na attempted resale nitong mga sigarilyo. Ayon kay Rubio, inatasan na niya ang Customs and Intelligence Investigation Service at Intelligence Group ng BOC na magkasa ng investigasyon at papanagutin ang sinumang mapapatunayang nagkasala. Heads will roll. Sabi raw ni Commissioner. We are an open book. Sabi niya. Kami ay bukas na libro. Anything that NBI needs from us, ano mang kailanganin ng NBI sa amin, will be committed ay ibibigay and eager to provide access to them. At nagmamadali pa na ibigay ito sa kanila. Ayun.
Si Commissioner Rubio. Sino ba may-ari niyan? Sampulan nyo. Gusto namin makita, Commissioner, na meron talagang gugulong na ulo rito. Sino ba may-ari niyan? Sino may-ari niyan? Kasi yung customs, hindi naman siya may-ari nun. Hindi. Sila ang nanghuli. Tapos na-trace lang ng NBI na merong gustong magbenta ng huli na yan. Sino may-ari niyang nandiyan sa Kapas? At sino rin ang may-ari dun sa nasa Nueva Ecija? Ayun. Isa lang ba yun? Isa lang ba? Congressman ba yun? Ayun, ako. Talaga naman. Bihira. Nakumpiska ng mga otoridad ang electronic gadgets ng vlogger na hinihinalang nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. Kung may gadget. Isinagawa po ang operasyon ng mga tauhan ng PNP CID o Anti-Cybercrime Group laban kay June Abines. Ayan ang pangalan, June Abines. June Abines. Matapos magreklamo si PNP CIDG Chief General Nicolas Torre III laban sa vlogger. Complainant pala si General Torre. Nag-ugat ang reklamo sa social media post ni Abines na nagsasabing na-hospital si Torre. Bakit daw? At nasa critical na kondisyon. Nako. Loko naman pala talaga. Sabi ni Torre, ito ako. Lakas-lakas eh. Lakas-lakas. Ang tikas eh. Ang kisig. Ang lalong masama ang loob ni Torre, tinawag siyang diwata. Bakit? Nagtitinda ba siya ng pares? Bakit? Kamukha ba niya si diwata? Isa sa ilalim po sa pagsusuri ang naturang electronic devices. Ayan. Suportado naman ng mga kongresista ang hakbang ni CIDG Chief General Nicolas Torre na sampahan ng reklamo ang vlogger na nagpakalat ng fake news. Sa pinagsamang pahayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, Manila Representative Benvenido Abante, Lanao del Sur Congressman Zia Lonto Adjong, Paulo Ortega ng La Union at Jay Kunghun ng Zambales, idiniin nilang kahalagahan ng pagsusulong ng katotohanan ngayong digital age. Ayon sa mga mambabatas, isang magandang halimbawa nito ang ginawa ni General Torre na mapanagot ang vlogger na si June Avines. Ginit ng mga kongresista na ngayon ay napakadali na lamang magbahagi ng mensahe, mas kinakailangan na masugpo ang mga taong sinasadyang lituhin ang publiko. Ito yung binabanggit natin, kumbatsero, isang 14 anyos na senior high school student ng British School Manila o BSM ang kinidnap noong nakaraang linggo. Ito na. Matapos magbayad ng 20 milyong dolyar na ransom, dolyar pala yun, ano? Ay pinalaya daw po ang biktima. Pero putol na ang isang daliri nito nung pinauwi. Grabing trauma dun sa bata yan, ano? Sa ipinalabas na pahayag ng pamunuan ng eskwelahan, nung Feb 20 pa nawawala ang estudyante matapos lumabas ng BGC campus sa Taguig kasama ang kanilang family driver. May sasakyan eh. May iniulat pang natagpo ang patay yung driver. Pero wala pang konfirmasyon. Naiulat sa otoridad ang pagkawala ng mag-aaral nung Feb 21 at tinitingnang nasa likod ng kidnapping ang grupo ng mga tiwali na mga narco politicians, military generals at criminal syndicate. Sino nagsabi nun? Yun na nga. Mga conclusion na lang yan. Spekulasyon ng iba. Ng ibang mga tumitingin dyan. Meron hong ipinalabas na statement ang yung head of school ng British School Manila na nagkukumpirma tungkol sa pangyayaring ito sa kanilang eskwelahan. Sabi niya, I unfortunately need to make you aware of an ongoing situation affecting a family in our school community. One of our senior school students was reported and still missing after leaving school with their driver after school yesterday. Ayun. May kinuwento ho niya dito at bibigyan daw ho ng update ang iba pang
mga pamilya o mga mag-aaral ng eskwelahan. British School Manila. Ang nakasulat na pangalan dito kung batsero ay si Martin van der Linde. Der Linde. Ayan, ayun. Head of school. Oo. Pero ito ay gusto nating i-confirm muna itong lahat. Ha? Kasi ito pwede namang wala kasing perme. Oo. Gusto nating kumpirmahin ng buong buo itong story mamaya na to. may makakausap tayo mula sa PNP. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:45 ang ating oras. Ano sinasabing malubuhat na karatay? Eto nga't makakausap natin si CIDG Chief General Nicolas Torre nasa linya natin. General Torre, magandang morning! Si Ka Jerry po at si Ka Tunying. Ay, naputol. Balikan natin ang linya kay General Torre. Isang 29 anyos na babae na sawi ng pagsasaksakin ng kanyang live-in partner na nagpakamatay din matapos saksakin din ang sarili at magbigti sa Lipa City, Batangas. Lumitaw sa investigasyon na nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktimang si Crisel Abad Hernandez at ang nobyo nitong si Joel Ahito, 35 anyos, isang construction worker. Sa tindi ng galit ng lalaki, kumuha ito ng patalim at tinadtad ng saksak si Crisel. Nang makitang hindi na gumagalaw ang live-in partner, agad na pinagsasaksak ni Joel ang sarili at hindi pa nasiyahan at kumuha ito ng lubid at ipinulupot sa kanyang leeg bago nagbigti sa double deck. Ayon sa Lipa Police, posibleng selos ang motibo sa krimen nang makarating sa suspect na mayroong manliligaw sa kanyang kinakasama. Uy, nung weekend, merong magandang balita, may malaking balita. Ito yung pagkakatanggal ng Pilipinas sa Dirty Money Gray List ng Paris-based Financial Action Task Force. Nagpunta pa po sa Pransya si Executive Secretary Lucas Bersamin para tanggapin ang balitang ito. Parang may award May award, ha? Parang may award na... Saan yan? Saan? Ang awarding? Sa France. Sa France. Sa France. Sa Paris? Oo. Sabi ni Senator Ping Lacson, good news ito. At mabuti daw na nagawa ito ng Administrasyong Marcos na isa sa mga nanguna para makawala ang Pilipinas sa gray list. Para kay Lacson, isang welcome development ito bilang siya ay pangunahing may akda ng anti-money laundering law. Kasi kapag nasa gray list pala, kumbatsero, yung mga kababayan nating nasa abroad, pag magre-remit ng medyo malaking pera, kinu-question pa. Hinaharang pa. Ngayon, pwede na. Luluwag tayo Luluwag na. Estudyante. Ayos. Eto na, balikan natin ang linya kay General Nicolas Torre. General Torre, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga ka, Jerry and Katunying, at magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig. Congratulations pala. Kayo 2-star general na. Major general na, sir. Salamat, sir. Salamat. At kayo po ba tumayo na sa harap ng publiko at ipinakita ninyo ang inyong mga palad na
Andito nga ako. Ako nga ito. Pinakila. Di tulad ng sinasabing kayo kasi sinasabi nung vlogger na kayo ay na-ospital at nakita ko yung picture malala. Nakita ko yung picture na nakapost. Yan pala. Nako. General. Munti ko na nga kayong dalawin Oo nga medyo foul naman talaga ang ginawa nilang yon. Hindi naman ayaw nilang gawin sa kanila yon. Dapat hindi nila ginagawa sa ibang tao rin. Pero ibang tao ho itong nasa picture ba? Iba ho yan. Hinahanap ko nga. Sa hospital yan. Nagwapo ako dyan, ha? Mario Joseph, pinalitaw na kayo ay bedridden. Malubha. At ano na ho naging action ninyo dito, General? Well, nung last week, nag-file ako ng request ako ng search warrant. Nag-file ako ng case sa ACG sa Anti-Cybercrime Group. At ang ACG ay nag-apply ng search warrant para makuha yung gadgets na kanyang ginamit sa pag-post ng mga yan. And it was implemented last Friday night. At yun, nakuha naman yung cellphone at computers niya. Yun hong vlogger ay arestado rin. Hindi ho inaaresto yung tao sa oras na yan. Pero paglabas ng kasi kinuha lang ang ebidensya. Search warrant. Magtatay sa kanya. Dahil meron prima facie evidence based dun sa kanyang mga pinost. Yan naman ang yan na naman ang fake news na naman na pinalalabas ng mga to. I just don't know kung talagang nananadya sila mag-fake news o talagang ignorante lang talaga itong mga DDS na ito. Na pinapalabas nila na illegal ang pag-seize kasi wala pa raw kaso. Mali po yun. Gusto nating educate ang publiko. Ganito po yan. Pag gumawa ka ng isang posting dyan sa social media na nakakasama sa isang tao or nakaka-violate ng batas at may nagreklamo, yung tao na yan ay pwedeng magreklamo sa huwes, sa judge, at mag-request ng tinatawag na WSS-ECD. Ano yun? Warrant to search, seize, and examine computer data. Wala akong pinagkaiba yan sa regular na search warrant na ating ini-issue pag may violation of law. Halimbawa, nireklamo ka lang yung kapitbahay, nagpaputok ka. Nagpapaputok ka sa loob ng bahay mo. Naririnig nila sa compound, nagpapaputok dyan. Pwedeng mag-apply ang police base sa testimonya ng mga nakakakitang witness or na-offend na witness na mag-request ng search warrant para makuha ang baril mo. Yan ang legal na paraan. I-search ang bahay mo para makuha ang baril mo dahil merong reklamo sa iyo. Ngayon, dito sa case na ito, nakita ko na merong violation of law, libelous ang ginawa na posting. Kaya nag-request ako sa judge na kailangan namin ng mag-issue ka ng to seize and examine computer data para mabuo ang kasong to matay sa kanya ng baril. Ang kanyang posting. So, yun nga, implement last Friday. Wala pinagkaiba na sa loob ng compound nagpaputok ka. Hindi nga ikaw nagpapaputok. Pero pag warrant ka, nakuha ang baril na yan sa bahay mo. Susunod na yung kaso. In the same manner, matutuloy yung kaso. So, matutuloy nga ng kaso. May illegal possession ka ngayon. Ngayon naman, sa kanya, dahil sa posting na yun, nag-request na ng search warrant. Nasa batas yan eh. Kung ayaw nila ng batas na yan, marami kasi yung mga supporters na congressman, hindi pwede nila yung ganyang batas, patanggal nila yung batas na ganyan. Yung proseso talaga. Ikaw ay gumawa ng masama. A-applyan ka ng gumawa ng masama o kalokohan sa cyberspace, a-applyan ng na-open day or ng mga offended na mga tao o ng mga dabi sa tao, ang gadget mo, ipapazis yan based on a court order. Yun yung iniiyak nila na kesyo bakit daw kinuha cellphone niya, bakit kinuha ang kanyang laptop. At least, dalawang bagay lang yan. Talagang gumagawa na naman sila ng fake news para ilusot ang kanilang mga kalokohan. O talagang ganun sila ka-ignorante na talagang alam talaga kundi yung
sambahin na lang yung kung sino man yung sinasamba nila. Oo. Importante po ito, General, at ma-educate, ma-inform ang ating mga kababayan. Sa dami ho na mga kahalintulad ninyong nabiktima ng ganyan, na mga fake news, na mga sobrang tatapang sa social media na hindi naman nagpapakilala, o kaya matapang nga nagpapakilala pero walang mga ebidensya. So itong prosesong ginawa ninyong ito, pwede pong itong gawin ng isang pangkaraniwang tao, General, at hindi lang si General Torre lang ang pwede, kaya umaksyon ng PNP dahil si General Torre ang complainant? Oo. Actually po, marami na pong ginawa ng mga nauna sa akin ng ating mga kababayan na mga naging biktima ng ganyan, lalo na yung mga na-scam. Kung napansin nyo, may isa rin dito ng ako yung district director ng Quezon City, may series of bomb jokes na pinalabas sa Facebook, sa social media. Di ba? Yun, ganun din. Gumawa ng kalokohan ng isang bata, ayaw niya magkaroon ng klase, gumawa ng bomb joke laban doon sa eskwelahan niya. 4 na eskwelahan actually yun. So, in-applyan namin ng search warrant yung bahay nun. Na-seize din namin ang kanyang cellphone. Ayun, napatunayan namin na siya may gawa ng bomb joke na yun. Kasi ang prima facie evidence yan, yung posting mo, at pagkatapos, hindi nila pwede sabihin na hindi nila pwede sabihin na makapagtago sila ng kumpleto. Kasi pati ang troll farm ngayon, in the next few days, makikita nyo, may ipopost ako ng troll farm na kitang-kita natin na may troll farm na binayaran or kinomisyon ang sino mga kaaway ko para ako ay harasin din sa social media. So sa ngayon, underway ang investigation. Pag ito ay nasigi naman, iyakan na naman ng mga to at sabihin na naman, mabait silang tao. Na-pinpoint nyo na po kung nasaan yung troll farm at nai-apply nyo na rin po ng search warrant ito? May mga investigasyon na po tayong ginagawa regarding that matter sa mga troll farm na yan. At hindi lang itong isang troll farm na tinatarget namin marami pa po because we believe that it's time that we put a stop on this. Kung gusto nila ng away, magpakilala sila, pirmahan nila, hindi yung trabahong duwag na magtatago sa likod ng anonymity, tapos bibira ng bibira, at pagkatapos pag mahuli, hihingi ng tawad. Ito pong gadget na nakuha po ng anti-cybercrime, ano po yung laman nun? Kung naman ang postings niya, napatunayan natin dito sa kanyang mga postings na siya nga talaga ang nag-post nung offending post na inireklamo ko. Parang confirmation, na-confirmed. Yes po. Yan po talaga, confirmation. Kaya nga nag-issue na ng search warrant ang judge. Kasi nakumbinsi namin siya na itong tao na to, ang may possession nung gadget na ginamit sa pagpo-post nung offensive na post na violative ng mga batas natin. Ang kasunod po nito, fafailan nyo na siya ng cyber libel. Opo. Yes, opo. Tuloy na po yung cyber libel. Ilang counts po yan? Nandun akong ebidensya Ilang counts po? Isang count na ito hinihingi ko sa kanya. Mababa lang yan. Mababang kaso ng actually yan. 40,000 lang ang piyansa niyan pag siya ay tinamaan niya. Magpiyansa yun, marami naman siya enablers Maraming kasangga. Masampulan lang, maipakita lang na pwedeng mayroong tayong legal recourse na ganyan. And more than that, na merong masampulan, pinapakita lang natin na sa bagong Pilipinas, pag ikaw ay salbahe, kakasuhan ka namin. Hindi ka namin padadala ng tandem. Kaya na sinasabi niya ngayon, naglabas ng after nung search warrant ang bahay niya. Naglabas pa rin bagong video, umiiyak na so pag namatay daw siya, ako daw primary suspect. Kaya ka nga kinasuhan dahil ayoko mamatay ka. Gusto kitang kasuhan at gusto kitang managot sa korte. Walang ganyan sa bagong Pilipinas. Malayo yan. Kayo may gawa niyan. Kaya hindi nyo kaya. Sila ang may gawa niyan Sila ang may gawain nila yan. Kaya hindi nila maharap ng Kongreso sa mga inquiry. Hindi nila maharap ng ICC sa mga ganyan inquiry. Ganyan ang default nila na mood Pag may galit ka sa isang tao, ipapatay mo. Kaya akala nila, yun din ang gagawin namin sa kanila. Hindi mo. Bagong Pilipinas daw. Kaso ang habulin, ang abutin mo, mas rehas ka ngayon. And ang sa atin kasi, gusto lang natin na kahit alam kong mali ang ginawa niya,
gusto ko emphasize yan, Katunying and Jerry. Gusto ko emphasize na kahit mali ang ginawa mo, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon na depensahan ang sarili mo. Kaya nga ako ay pumunta sa korte at nag-file ng kaso. Kasi sa kasong yan, meron siyang pagkakataon na kumuha rin ng kanyang abogado para ipagtanggol siya. Yan ang karapatan na hindi nila ibinigay sa napakaraming Pilipino nung sila ang namumuno, nung kapanahunan nila. Na diretso na lang, yan, takot sila na, siya ang sabi niya na sa kanyang post na pag namatay siya, ako si Torre ang suspect dahil si Torre ay verdugo. Teka muna, based on their pronouncements, based on their track record, tayo na humusga kung sino ang verdugo. Okay. Ang ginawa ho sa inyo naglabas ng picture na kayo ay nakaratay sa ospital at malubha. Ito, nagdemanda, nag-file kayo ng reklamo. Paano ho, General, yung mga nabibiktima naman na inaakusahan na, hindi inaakusahan, kundi papatayin? Yung sinasabing pinagbabantaan mismong papatayin, umupa ng papatay. Pwede rin ho bang gamitin yung pamamaraang ginawa ninyo doon? Yung pong ganong, yung sa case ni Duterte, sabi niya patay na 15 senators at pasabugin ang Kongreso. Ang isinagawang kaso doon ay unlawful utterances at inciting to sedition. Yan kasi yung mga kasong yan, wala pong kailangan private complainant. Wala pong offended party na kailangan dyan. Unlawful utterances, parang pamjoke din lang yan kasi bombahin nga ang Kongreso. Parang pamjoke din yan sa airport na subukan mong gumawa at siguradong arestado ka. At hindi lang yan sa Pilipinas, sa buong mundo. Diba? Saka sa norm lang ng decency, in the normal course of things, in a decent society, may narinig ba kayo ibang bansa na sa history natin na yan ang pinagsasabi ng isang leader? Diba? So, it's time now that we throw the books on them para makita nila na may batas pala na for so long binabastardize nila. Na at the end of the day, yung pagbabastardize nila nung sila nasa power, ma-realize nila na hindi naman na-realize na nila na hindi pala sustainable dahil pag ikaw ay nilagay na sa spotlight ng public opinion, hindi mo pala it may be popular in public opinion, but in the spotlight of the legal law, the legal environment, sa mga pag ang law books na ang tiningnan natin, ang batas na ang tiningnan, binalikan natin, hindi pala sustainable. Kaya nga, diretso din sila na may mga ginawa silang ganun eh. So, yung sa tanong nila, isa pa, kung ang mga tao ay pwedeng gayahin ang recourse na ginawa ko, they can. And marami na ho ang mga hindi naman essentialize. May mga kababayan na rin tayo na reklamo at may mga Opo. Panghuli na lang, General Torre, yung kay VP Sara na nasa video pa at galit na galit, ano yung may binabanggit dito na kayo daw ho ay nakahandang tumistigo? Tama ho ba yun? Hindi ko alam kung saan galing ang information na yan. Pero yung case ho kasi ni VP Sara ay inimbestigahan jointly ng PNP at ng NBI under the auspices direction of the DOJ. Kaya I would defer any pronouncements regarding this matter sa mga investigating officers. So wala kayong binanggit na wala kayong pahayag na kayo'y titistigo against VP Sara sa impeachment court. Sa impeachment court tungkol dito? Wala ho akong sinabing ganyan eh. May mga nagtanong sa akin, bigla na lang ng ganyan. Kaya ako naman na isang pulis na pupunta sa kahit sa anong investigasyon na kung saan ako ipapatawag. Pero personally, I really don't have that much knowledge and that much information para ako'y maging isang person of interest ng impeachment court pag ilan natuloy. Dahil hindi man ako kasali doon. It's both legal and political exercise. Mabutit nalinaw nyo yun. Malayo tayo dyan. Mabutit nalinaw nyo yun, General. Yun ang kumakalat eh. Okay.
malayo tayo sa politikang yan. It's both legal and half legal, half political exercise. At ipapaubaya ko yan sa ating mga leader at sa ating mga naatasang namumuno para sa bagay na yan. Opo. General Nick, salamat po sa oras. Salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. General Nicolas Torre III, Chief ng CIDG. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tayo ng mga dagdag na impormasyon doon sa balitang kidnapping dahil ito ang latest. Yuel, ano sabi? May confirmation ba sa PNP? Dahil may mga nagte-text sa atin na kumbatsero, sabi, napanood ko yan doon sa Incognito. May ganun din, may kinidnap daw doon tapos pinutulan ng daliri. Baka naman na doon lang daw yan. Pelikula lang yan. Yung nasa Netflix ngayon. Ito. Tayo natin ang update mula sa Philippine National Police. Pero sa mga gustong swertehin sa araw na ito, ang ubod ng lakas, pumapagas pa, ay ang bagong lakas promo ay nandyan po sa Fort Santiago Park Home Subdivision, Barangay Tunasan. Kala ko sa Maynila Kala ko nga rin Barangay Tunasan, Muntinlupa. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Andyan pagala-gala ang mamimigay ng pera at grocery na si Sherwin Alfaro. Professor Alex Barros, magandang morning. Professor, welcome back. Welcome back. Ang balikbayan. Magandang morning din kay Undersecretary Randy Escolango. Hoy, Yusek Randy. Yusek Randy, wala ba tayong bahay dyan? At kay Colonel Moy Pagaduan, birthday ngayon. Ang Sibuyas King ng Nueva Ecija. Ayan. Wala ba tayong sibuyas dyan? Colonel Moy, happy birthday. Binabati ka rin ni ASEC General Eli Cruz at ng buong STAR, Strong Tiger Alliance of Riders. At nakikibati rin si Governor Helen Tan ng happy birthday. Ayan. Sa kanyang ex-boyfriend. Ayan, si RD. Si RD Ronel Tan. Uy, nagte-text si Yusek. Kilala mo tong Yusek na ito, kumbatsero? Si Yusek Rico G. Rico G. Yusek Rico G. Yusek Rico G. Yusek. Magandang morning. Lalo tayo dyan. At kay Secretary, incoming Secretary J. Ruiz. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 24 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte tinawag ng Malacanang na one-man fake news factory. Pope Francis critical pa rin sa ospital, CBCP nanawagan ng panalangin. CIDG Chief itinangging handa siyang tumestigo sa impeachment trial laban kay VP Sara.
Vote buying at vote selling sa May 12 midterm elections, bantay sarado ng PNP. Farm gate price ng kamatis bumagsak sa 8 pesos Nako kada po. kilo. Mga magsasaka, umiiyak. Estudyanteng nagkulap sa School Mini Olympics, binawian na ng buhay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, tinawag ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang one-man fake news factory matapos akusahan si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng magdeklara na ng martial law tulad ng ginawa ng kanyang ama. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basihan and ridiculous at katawa-tawa ang aligasyong ito ni Duterte na ginawa sa isang rally sa Cebu. Ito ay isang haka-haka mula sa isang taong palaging nagsisinungaling at nag-iimbento ng fake news. Gate pa ni Bersamin, ang panlolokong ito ng dating Pangulo ay isa na namang budol na lumalabas mula sa isang pabrika ng pekeng balita. Tiniyak ng Executive Secretary na patuloy na igagalang ng Malacanang ang konstitusyon, susunod sa rule of law at irerespeto ang karapatan ng mga mamamayan. Dumistansya ang AFP sa ginawang panawagan ng dating Pangulong Duterte sa kasundaluhan at pulisya na gumawa ng moral desisyon at huwag sumakay sa ambisyon ng sinuman. Ito'y makaraang sabihin ng dating Pangulo na tiyak siyang hindi bababa sa pwesto si Pangulong Marcos kahit matapos ang kanyang termino at magpapatupad daw ito ng martial law. Tumanging magbigay ng direktang reaksyon dito ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas na si Colonel Francel Padilla. Giit ni Colonel Padilla, mananatili ang commitment ng AFP sa utos ng Pangulong Marcos na tiyaking mapayapa, malinis at maayos ang eleksyon. Ang ano lang po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas dito, we will continue po to perform our mandate, lalo na pa ngayong eleksyon. Ang sabi ko nga po sir, napakalaki po ng tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, and hindi po natin gustong masira itong tiwalang ito as we maintain po na we will be there to make sure with the directive of our chief of commander-in-chief, our president po, na tiyakin po na maging mapayapa, kapani-paniwala at maayos po ang ating eleksyon. We are a non-partisan institution po. Ang tinig ni AFP spokesperson Francel Padilla. Alas 7:15 ang ating oras. Muling umapila ng panalangin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para kay Pope Francis matapos kumpirmahin ng Vatican na nasa critical pa rin ang kondisyon nito dahil sa sakit na pneumonia. Sa report ng Vatican, nakakaranas si Pope Francis ng asthma-like respiratory crisis na may prolonged intensity at nangangailangan ng high-flow oxygen. Bukod dito, kinakailangan din nito isa ilalim ito sa blood transfusions matapos makita sa kanyang blood test ang thrombocytopenia na dulot ng anemia. Na-confine si Pope Francis sa ospital noong Pebrero 14 dahil sa sakit na bronchitis, ngunit nauwi ito sa pneumonia sa magkabilang baga. Inatasan ng NCRPO ang lahat ng police commander nito sa Metro Manila na paigtingin ang pagbabantay laban sa vote buying at vote selling. Sinabi ni NCRPO Director Anthony Aberin, bahagi ito ng anti-cheating campaign ng COMELEC sa pamamagitan ng buong implementasyon ng kontra-bigay campaign na inilunsad para masiguro ang integridad ng eleksyon. Tiniyak ni Aberin, ipatutupad nila ang zero tolerance policy para masiguro na mapoprotektahan ang boses ng masa sa halalan. Bumagsak pa ang farm gate price ng kamatis sa 8 piso kada kilo sa gitna ng peak harvest season. Ayon sa grupo ng mga magsasaka na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi na naaani ang mga kamatis dahil sa sobrang baba ng presyo nito. Sa katunayan, sabi ni Executive Director Jason Kainglet, tila mas magastos pa raw ang pag-ani pa lamang ng kamatis
Bagaman walaan niyang reklamo mula sa mga mamimili, umiyak naman ang mga magsasaka sa naturang sitwasyon. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa 360 pesos kada kilo ang kamatis noong nakaraang buwan lang. Yun yung sinasabi natin kumbatsero Oo, talaga. Umiiyak tayo, yung consumer, kapag sobrang mataas ang taas presyo ng kamatis, masaya magsasaka. Pagka ganito naman, masaya ang consumer, pero ang umiiyak, magsasaka. O ano gagawin natin ngayon? Paulit-ulit, pabalik-balik lang yung problema Department of Agriculture, ito po ay kayang-kayang remedyohan. Ano tawag doon? Kalendaryo lang po yan. Kalendaryo lang po kailangan. Baka gusto nyo, padadala namin kayo. May bagong kalendaryo po kami dito, Salud Malyari Trading Calendar. May mga nakatago pa. Yung may mga naka-two-piece lang. Na gusto nyo, ibigay namin sa inyo. Ewan ko kung papayag si Het. Kaayaw, ano? Alas 7:18 na ng umaga, binawian na ng buhay ang isang grade 11 student ng Our Lady of Perpetual Soccer College matapos mag-collapse habang naglalaro ng basketball sa taunang mini Olympics ng paaralan. Sa FB post ng paaralan kahapon, kinumpirma ang pagpanaw ng estudyanteng si Sean Michael Eustachio sa ospital noong Pebrero 22. Kinundina naman ng Student Council Alliance of the Philippines ang kapabayaan ng eskwelahan sa kabiguang maisalba ang buhay ni Eustachio dahil sa kawalan ng medical professional na nakabantay habang ginagawa ang mini Olympics. Itinanggi ng CIDG Chief Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre ang ulat na handa siyang tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Torre, wala siyang binabanggit na ganito, na siya'y titistigo at wala siyang masyadong kaalaman tungkol dito. Pero bilang pulis, sakaling ipatawag siya sa anumang investigasyon, ay nakahanda naman siya. Gate nito, isang legal at political exercise ang impeachment process at ipinaubayan niya ito sa legal at mga naatasang mamuno sa nasabing usapin. Wala ho ako sinabing ganyan eh. May mga nagtanong saan bigla na lang ng ganyan. Kaya ako naman ay isang pulis na pupunta sa kahit sa anong investigasyon na kung saan ako ipapatawag. Pero personally, I really don't have that much knowledge and that much information para ako maging isang person of interest ng impeachment court pag yan tuloy. Dahil hindi man ako kasali doon. It's, it's both legal and political exercise. Si CIDG Chief General Nick Torre. Nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi dinidelay ng Senado ang pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng mga panawagan na litisin na ng Senado ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Katwiran ni Escudero, hindi pwedeng mag-special session na sila lang dahil may proseso at basyan bago magpatawag ng isang special session. Paliwanag nito, ang isang caucus ay hindi isang special session na maaaring magtipon bilang impeachment court at hindi nila pwedeng simulan ang paglilitis dahil walang sesyon ang Kongreso. Susunod! Dito po! May pasok ba bukas? Bakit? Pebrero 25. 39th EDSA anniversary. Nakakalimutan na yata natin ang EDSA, no? May mga eskwelahan nung nagkansela ng klase dahil parang wala palang declaration ng holiday bukas. Ang kwan daw ay anong declaration bukas, Yuel? Working holiday? It's a special working day. Working day. Special day pero may trabaho, may pasok. Kaya ibig sabihin nun? Mamaya linawin natin yan sa Department of Labor and Employment, lalo na doon sa mga ayaw pumasok bukas. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita 722. This time check is brought to you by AC.
Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. $7:28 ang ating oras. Marami kayang radio gaga. Yan. Mga adik sa DZRH dyan sa Tunasan, Muntinlupa. Yun. Ado ng ating RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Jerry, hindi lang adik sa radyo, kundi adik. Laki nung kamyas. Oo, yung kanya kamyas. Ang lalaki. Ang lalaki ng bunga nung kamyas itong bahay na aakitin ko. Hindi pala aakitin. Papasukin ko ngayon. Dahil mahilig sila makinig sa radyo dito sa Port Santiago. Yan, sa number 618 Port Santiago. And dito sa loob ng Intramuros, dito to sa Park Homes Subdivision, dito yan sa Barangay Tunasan, Muntinlupa. At ang swerteng may-ari ng bahay ay si Mami. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Corazon Dasalia. Si Mami Corazon Dasalia. Mami Corazon. Yes. Jerry. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Kayo po ba'y matagal ng tagapakinig ng DZRH? Siyempre naman. Bata pa ako. Ano pong pinakikinggan nyo nung araw? Anong paborito yung programa nung araw sa DZRH? Si Deo, yung Henry, ano ba yon? Yung sa bagay. May edad na po yun. Mga may edad na yan. Si Henry, si Deo, mga may edad na ho yan. May edad na po yan, mga nabanggit nyo. Ay, Chadeli ba yun? Si Chadeli, si Chadeli. Si Matar, kayo ba'y nakikinig din kay si Matar noon? Hindi. Hindi nyo gusto yung action. Action kasi yun eh. Yung may eng-eng yung Ayun. Ayan, si Matar. Hindi ko matandaan. Matandaan. Pero dahil sa mahilig sa radyo, ayun, tignan mo yung kanyang radyo. Yan mula pa raw nung araw, nung panahon pa ng kanyang tatay, mahilig nang makinig sa radyo itong sinanay. Hindi akin talaga yung tatay ko nung pag ilipat mo yung magagaling. Yun, At saka yung sa mga kapatid ko sa Locos, Santa Maria Locos, Barrio Penel. Kaya, batiin niyo sila doon. Mahal ko mga kapatid, kumusta kayo dyan? Mag-ingat kayo sa magsasaka ninyo. Magsasaka sila dun. Ayun, dahil pagsasaka, mahilig magtanim din. Kaya naman yung kamyas nyo, napakalaki. Tububo lang yan hindi ko na pinabayaan. Ay, nako, kaya napakasarap na ako pang sigang. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Pambili na pang sigang nyo ngayong umaga. Pagdagdag ko sa 29. Meron din dito H Grocery. Yay! Jenny! Thank you. Ano ba pangalan? Anthony, I love you, Anthony. Jenny. Love you too, Nanay Corazon. Mi Corazon. Maraming salamat po, Mami, at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas. From March number 6, Sherwin Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Ready! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:31. Ano ba meron bukas? EDSA 39th. Tama ba, kumbachero? 39th, oh. 39th EDSA People Power Anniversary. Ano ba meron bukas? Si Labor Secretary Benny Laguesman nasa linya natin. Secretary Benny, magandang morning! Magandang morning, Ka Jerry. Magandang morning, Ka Tonying. At magandang morning din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Opo. EDSA anniversary po bukas. Ano pong regalo ninyo sa amin, Secretary? Batay po dun sa proklamasyon, ang treatment po tomorrow ay special working holiday. So, special working holiday. Opo, ang ibig pong sabihin yan, kung kagaya rin po kung special non-working, pag hindi pumasok po ay no work, no pay unless meron pong
policy o kaya agreement na binabayaran po kahit hindi pumasok. So kung papasok po sila tomorrow, ang kaibahan po ay wala pong premium na 30%. Ayun. Paano ho nag-special yun, Secretary? Yung pong Jerry at Katonying, yung pong event, yung pong ikangay okasyon, tinuturing po rin po na mahalaga at special po siya. Hindi lang po nakasama talaga yung karagdagang premium para po sa mga manggagawa na papasok bukas. Ayun. So walang dagdag na premium kahit doon sa sa overtime, Secretary, walang dagdag? Hindi, meron pag overtime po lagi po 'yan. Whether working or non-working holiday, lagi pong merong bayad yung overtime. At kung bukas ay rest day ng manggagawa, papasok po siya, meron din po siyang premium. Kaya yun lang, ang kaibahan lang po yung treatment na kung ikaw po ay hindi pumasok at wala pong policy o kaya agreement na nagsasabing kahit hindi ka pumasok ay babayaran ka. Yun po yung distinction. Parang ang treatment po in terms of payment of salary, para po siyang ordinary day. Pero ang event po, mahalaga po na dapat din ipagdiwang at ginugunita rin po yung special na okasyon. At saka pagka umabsent ka ng ora-orada, hindi ka ba mapapagalitan? Ganon? Pwede rin po yun. Matayan ka Katunying sa ikangay usapan. Dahil lahat naman po ay nadadaan sa usapan at kasunduan na nung magkabilang panig ang mga manggagawa at kanila pong namumuhunan. Oo. So hindi po binabaliwala ng Marcos administration itong EDSA People Power Anniversary, Secretary. Ganun po ba? Yun po yung aking pananaw din na hindi po binabaliwala kasi nadeklara din po siyang espesyal na okasyon. Ang kaibahan nga lamang po, wala po yung premium na kung ito ay special non-working holiday at pumasok ka, meron 30% na premium. Kung ikaw naman po ay pumasok ngayon, bukas, dahil special working holiday po siya, wala lang pong karagdagang premium. Pero yung pong kahalagahan, ulitin pa lamang po Katunying at Jerry, yung pong dapat na pagunita, komemorasyon, naroroon pa rin po ang pagkilala na ito po isang special na holiday. Oo, sabi ho ng isang matandain na si Dennis Gadil, nung araw daw kasi non-working holiday ang EDSA People Power Day. Yes, Jerry, totoo po yun. Naman po yung pagdideklara po ng mga special holidays, ayun po sound judgment at discretion po naman ng ating Pangulo at sa mga nakalipas na administrasyon. Ganun din naman po yung mga nagiging pamantayan o panuntunan at tinitingbang po ng nanunungkulan na Pangulo kung ito po ba dahil meron din po naman nadidinig minsan sobra-sobrang holiday pero hindi naman po siguro dapat na yun lang ang context po niya dapat ay lagi nating bigyan ng pagpapahalaga ang mga okasyon na meron pong kinalaman sa ating kasaysayan. Opo. Secretary Benny, thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Jerry, magandang umaga Katunying. Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo lagi. Bye! Bye! Happy weekend! Labor Secretary Benny Lagesma. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:36. This time Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tinutupad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isa sa mga pangako nito sa Philippine Military Academy sa turnover ng Patient Transport Vehicle na ibinigay nito sa akademya. PTV. PTV. Ito pong simpleng turnover ay ginanap sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang donasyong sasakyan ay ang una sa 246 na PTV o Patient Transport Vehicle na ipamamahagi sa mga LGU sa buong bansa upang makatulong na mapahusay ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng bansa. Kaya todo pasasalamat po ang PMA, si Colonel Nialon Eugene Batalla, ang representative. Thank you daw po sa PAGCOR sa donasyong PTV
Sinabi po ni Colonel Batalla na malaking pakinabang ito sa mga kadete at tauhan na nangangailangan ng agarang paglilipat ng medikal sa mas malalaking tertiary hospitals. Iba palang klase itong PTV kumbachero Kompleto pala sa gamit. May GPS, navigation system, ambulance stretcher, medical oxygen, wheelchair at first aid kit na titiyak daw po sa mabilis at ligtas na transportasyon ng pasyente. Akala ko yan yung yung mga sinasakyan halimbawa sa Mayon. Sa Mayon yung sasakay ka, yung papaandarin mo. ATV yun, ATV. ATV pala yun. Ito PTV, Patient Transport Vehicle. Ayun. Ay. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Tinitingnan ko itong Tigo 7 Pro Hybrid kumbachero. Balak mong mag-upgrade? Parang gusto kong mag-upgrade Ito pong Cherry Tigo 7 Pro Hybrid merong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina at fuel economy. Galing, Siyempre, hindi po nawawala sa Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. May power tailgate na rin ang Tigo 7 Pro Hybrid sa halagang 1,110,000 pesos. Magkakaroon ka na ng brand new Tigo 7 Pro Hybrid at higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa premium preserve warranty package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trip. Subukan na at i-test drive na ang Tigo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko yung Ay, magandang umaga kay Tatay Bonnie Aporo at eto na naman, Kuya Boy Fabian, may huhulaan ka na naman. Ay, birthday ng apo ni Kasoji na si Blanca Jimenez Manzanilla. Nag-birthday pala kahapon dyan mismo sa Okinawa, Japan. Okinawa. Anak ni Kajun at ni Zia Jimenez. Maganda ba dyan sa Okinawa? Hindi pa ako nakarating. Kasoji, dalhin mo naman kami ron. Kaya naman. Sa Okinawa. Eto na. Bossing Eric Di Makulangan. Kumusta ba ang mga pumaparada nating barko? Cruise ship? Sa mga daungan natin? Pwede bang makisakay? Pwede, subukan nga natin yan. Kuya Eric. GM J. Santiago. GM. At magandang morning kay DOTR Secretary Vince Dizon. Secretary Vince Dizon. Ang unang nag-outtaking na siya nung biyernes, di ba? At pagka-outtaking yata, itinigil yung yung cashless, ano ba yun? Yung sa mga NLEX, SLEX, yung maghihigpit na sa sa cash. At ang sabi, ayusin nyo muna yung RFID nyo. Sabi ni Sec Vince. Ni Sec Vince. Tama naman yun. Tama naman yun. Sipsipin mo yung pwersahin mo ng cashless na lahat. Yun lang RFID naman, yung reader, hindi marunong magbasa. Aba, balik sa eskwela niyan. Andong ka na sa harapan mismo, ayaw pang umangat yung barrier. Panginoon kong buhay ito. Ay, hindi lang Dong Tolentino medyo kang pa po Garalgal pa po Ewan ko ba. May nakasabit pa. May nakasabit pa rin Pero nakakaisang drum na luya na po ako. Yung pinadalan yung luya, lalagyan ko ang kalamansi. Tsaka honey, honey. Ayan. Eto na. Sino ba itong magaling na aktor na hanggang ngayon daw hindi nawawala ang kahiligan sa alak? Naku, ayan na nga. Nakulong sa Mandaue dahil sa sobrang kalasingan. Siya na naman ba yan? Alamin natin, nihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley!
magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Hinuli na naman ang aktor sa matinding kalasingan nito na nangyari sa Kanduman, Mandawi City nitong Sabado ng madaling araw, February 22, 2025. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tagapagsalita ng Mandawi City Police Office, ang mismong bayaw ng aktor ang tumawag sa mga pulis matapos itong magwala, maghahagis ng mga gamit sa bahay, magmumura. Pambira. Ba't doon ba nakatira yan? Sa Mandawi? Oo, sa Mandawi. Dahil dito, agad siyang inaresto sa paglabag sa Mandawi City sa Ordinance number 11-2008-434. O, ayan, may mga number pa. Ang batas laban sa matinding kasingan sa publikong lugar. Matapos makulong ito ng kung ilang oras, ay agad ding ipinalabas ng kanyang asawa at nagmulta lang ng 500 pesos. Ang naturang aktor na pansamantalang namalagi naman sa kulungan dahil sa sobrang kalasingan ay itago natin sa initial na BG. Ayan. BG. Yan ba nag-aral daw sa PMA? Galing daw ba sa PMA yan? Ay, hindi ko lang alam. Pero ang pangalan nito, Baron Geisler eh. Ayun kasi yung Baron sa PMA, may Baron na tinatawag eh. Hindi na nawala ang pagkahilig niya sa alak, ano? Sayang yung aktor na yan. Ang galing pa naman yan. Lalo na papad mo sa Incognito, di ba ang husay-husay niya, ang galing-galing niya. Lang talaga parang hindi siya makawala sa bisyong alak. Alak lang naman. Are you sure? Are you sure? I'm not sure. Ay, nako, binabati ko yung ang inyong kaibigan na talagang nakikinig sa inyo, si Dr. Fajardo. Dr. Fajardo. Kumusta naman? Dr. Paji. Ayun. Yan ang ating, Mami Sherry Ramirez, I love you so much. Yan ang ating DZRH Showbiz Attitude. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Uy, pinagmamalaki ni Kong Doming Mariano, Combachero. Ang lalaki raw ng mangga ngayon, yung mga sa Sambales. Maasim na yata ang mangga Sambales ngayon. Yun lang Kong Doming, andito po yung isang mapagparinig. Hindi na po siya niya maalala. Nung nakatira kami diyan sa Masinloc, ang tatamis pa ng mangga diyan eh. Talagang pag tinikman mo, yung hindi ka kakain lang ng isang pisngi lang eh. Talagang paiikitin mo yung buong mangga eh. Sarap. Tapos kumakatas-katas sa kamay mo yung buong mangga na gano'n. Dati yun. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin. Kung daming. Pakisabi nga kay Gov June Ebdane na merong isang nagpaparinig dito. Si Jay Pilayo, birthday pala ngayon. Jay Pilayo, happy birthday. Happy birthday. 5 minuto na lang, alas 8 na. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Sana makakontak natin makausap natin si Secretary Vince Dizon, ano? Oo nga, Secretary. Total, ngayon ang first day ninyo, maaari siguro yung mga kababayan natin na meron kayong mga rekomendasyon. Lalo na yung mga inip na sa subway. Ayan. Inip na sa MRT, anong number ba ito? Yung sa Commonwealth? MRT7. Yung inip na sa North and South Railway. Yan. Nako ano na ba ang update dyan? Saka yung pagkukonekta ng LRT at MRT dito sa EDSA. Yun, naku, Mario Joseph. Panahon pa ni Mahoma. Talagang hindi na ang ikli-ikli na lang yan. Pagdudugtungin na lang na gano'n, no? Pag nilakad mo nga Combachero, mga 15 minutes lang yan eh. Mula doon sa MOA. Mula sa MOA. Sa Trinoma. Trinoma, hanggang doon sa Muñoz. Hanggang sa Muñoz. Dadaanan mo syempre ang SM. Yan. Eto muna, update tayo sa bentahan ng NFA Rice sa San Juan. RH52 Enyel Parosa. Kami ni Enyel!
po, Boss Jerry at Anthony, sa mga nagpatala ang 1,000 unang sako ng NFA rice na una ring ibinenta rito sa lungsod ng San Juan dahil sa food security emergency. Tinanong natin si Agriculture Secretary Francisco Chula-Rel Jr. kung ano yung safeguards na nakalatag at baka mga negosyante rin ang mamakyaw nitong mga sako-sakong ito o per sako na bentahan ng NFA rice. Pakinggan natin ang kanyang tugon. Hindi talaga dapat yun, bawal yun. Siyempre, kung meron mga reports na ganyan, humihin talaga natin. It's not supposed to be sold. Okay lang to be sold pala, 33 to 35 lang din ang benta. Tinanong din natin, Jerry at Anthony, itong mga nakapila rito at hinanap natin yung kanilang mga ticket o patunay na sila ay registered na o nagpatala doon sa bentahan ng NFA rice. Karamihan sa kanila, in fact, lahat ng mga nakausap natin ang sinasabi nila, sila ay para sa household lamang o para sa kanilang bahay-bahay. Itong mga isa o dalawang sako na kanilang binibili. Pabiro pa nga natin tinanong yung ilan, mga naman ibenta rin nila sa palengke. Pero so far, yung mga natatanong natin at mga nagpa-unlock ng panayam, ang sinasabi nila ay para sa kanilang bahay. Lalapat yung iba dito sa mga residente sa isang household, marami silang pamilya. Meron nga tayo nakausap dito sila sa isang bahay. Habang may isa naman, yung pinakaunang nakabili dito ng NFA rice, galing pang trabaho. Bagamat siya ay may formal namang trabaho, nung nalaman niya raw na may benta ng NFA rice, sinadya pa niya rito at bumili ng isang... So per sack talaga? Per sako? Per 50 kilo? Oo, pero tiniyak ng DA Secretary Laurel na hindi naman ito yung pinaka-template sa pangkalahatan sapagkat nakadepende pa rin sa lokal na pamahalaan kung paano nila didiskartehan yung mabilis sa dispersal ng NFA rice dahil yun na yung goal natin, maibigay agad ng mabilis sa publiko sa ilalim ng food security emergency. Baka naman nahihiya lang si Mayor Francis na aminin na pinamimigay niya yan, yung bigas na yan, Edniel. Importante, walang mga pumalito ng mga... Wag ka lang kang pahuhuli. Sa bagay, pwede pa ngayon. Hindi pa campaign sa lokal. Walang kalaban kasi. Tsaka wala siya namang kalaban. Wala namang kalaban. Pero sa buong Metro Manila Council, malamang sa malamang, ganito na yung template ng bentahan. Yun nga lang, yung persa ko na diskarte, bahala na yung mga LGU. Balik sa inyo, Anthony at Jerry. Thank you, Edniel! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon,